hindi makaalis yung mga tao doon sa kanyang yung kanyang mga kasambahay doon, ano, pati yung mga trabahador niya. Hindi nasiswelduhan. Hindi ho ba? Nasasaktan sila. Pero parang hindi ho sila makaalis. Ano ho ang meron sa ganong sitwasyon? Okay. Pelita and Angelo, thank you. Hi. Can I call you Pelita and Angelo? Yes, Okay sir, lang of ba? course. Yeah, no Opo. problem po, sir. Alright, sige. Well, I have to, kailangan kausapin ko yung taong involved, no? Dahil maraming dahilan yan. We all do things for a reason, no? Baka siguro sino ba yung pangalan ng biktima? Elvira po. Elvira ba? Okay. Si Elvira, baka lumaki sa environment ng kanyang mga magulang na hindi na nabibigyan ng boses, no? Na hindi nakakapagsalita. So, kailangan maraming factors kasi tayo biopsychosocial, cultural, no? Lahat 'yan, no? Biologically, could be someone, I'm not saying it's Elvira, someone with the maybe some physical problems, let's say wala na siyang mahanap na ibang trabaho, doon nang siya natanggap, so choices become limited, no? Psychologically, baka nung bata siya, alam mo tayo, para tayong mga elepante, no? Nung maliit tayo, dinala tayo sa zoo, no? Tapos merong malaking pako binaon. So tapos yung kadena makapal, no? So hindi mo kayang i-break 'yon. Ngayon, habang lumalaki tayo, hindi natin alam na yung kadena at yung pako maliit na lang ngayon compared to us, no? So feeling natin hindi pa rin tayo makapagpiglas doon sa kadena at pako, no? So kahit malaking elepante na tayo, parang gano'n, no? So yun yung psychological aspect. Of course, marami pa, no? I don't really have a good background of Elvira, no? And then, social, baka yun nga, walang pamilya or wala siyang matakbuhan, no? Hindi niya alam yung mga taong pwede niyang lapitan. And culturally, baka she came from a culture na bawal lumaban, no? Dahil like amo, me, ganon. I'm very Western in my approach. Sometimes people in our Philippine context, culture, will take it against me for being very upfront and vocal about my views, no? So that's a typical cultural difference, no? Baka doon siya nanggaling sa, let's say, nung bata siya, bawal talaga sumagot, o yun. So there are a lot of reasons that are probably her motivated her not to do anything, no? Na wag magsumbong, wag umalis, no? So or pwedeng tinatakot din siya ng amo niya. Maraming posibilidad. So sorry hindi ko masyado alam yung background ni Elvira. Oo. Actually, hindi, at ganito namang usapin, parang binabase lang, yun ang nagiging motivation natin pag-usapan nito para matuto yung mga tao. So, generally speaking, sir, totoo naman yung sinasabi nyo, yung kanina, talagang medyo common nga yung mga reasons na gano'n. Now, I'll go naman to the other side. Ano naman po, ang dahilan, o paano ba nangyayari na merong human being can actually nakakayanin niya na hindi lang makita ang isang taong namimilipit sa sakit, ano? Yung tinatrato mo na hindi tao, na hindi ka nangungonsensya na nakakaya mo. Hindi lang sa nakikita, ikaw pa gumagawa na para bang normal sa'yo. Saan nanggagaling po yung ganun? Being a human being to another human being ito, sir. Yeah, okay. Actually, yan ang reason why I went into this work, no? Kasi ako rin may anger issues ako, no? So, ang problema kasi, nung lumalaki tayo, ang sabi sa atin ng mga magulang natin, huwag kang magalit kay kuya or kay ate or kay little sister or little brother.
So, merong konsepto na ang feelings natin ng anger is bad, no? But it's just a feeling. It's actually just a feeling, no? All our emotions have a place, no? Pag inaatake tayo ng leon, kailangan natin lumaban. So how can you fight without feeling angry, no? So but in that case, pag inaatake ka ng leon, back in our caveman days, di ba? Pag inaatake ka ng leon, functional 'yon na lumaban ka, di ba? Otherwise, patay ka, no? It's a survival instinct. Ngayon, ang problema, yung pagkakamali ng maid natin or ng kasambahay natin, ay we think it's a lion attacking us, no? So it's a quick instinct, no? Kunyari may bus na parating, kailangan tumakbo ka agad, di ba? Your mind has to work very fast, no? So, ganun yon. Pag nairita ka, mabilis, no? And since there's a connection between anger and doing something that's harmful, we think that it's one. Pero nobody really gets into trouble. Walang nagkakaproblema dahil sa galit. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa galit pag may ginawa tayo sa galit natin. Okay? So, in my work, I usually tell my clients, let's do a little bit of Tai Chi here. Ano yung Tai Chi? Yes. Oo. Opo, Slow it ginagawa down. sa mga The Farm yun. Bagalan natin. Yeah. Let's slow it down. Kasi kung mabilis tayo, ako, sa isip ko marami na akong nagulpe. Or napatay, nasaksak. Ang gano'n, Sa isip, sa isip. sa isip, Sa isip ko, pag nagdadrive ka, may nag-cut sa'yo, ay, gulpi yan sa isip ko. Right? That's true. Wala namang masama doon. Diba? It's a basic human, Yeah. Pero para tayong isda eh. We swim in our thoughts. Lumalangoy tayo sa yeah, sir, but I'll go back lang po. So this is the instinct, but what I'm trying to say is all of us nga may anger, no? And then, pero ito po kasi, yung iba talagang nalalabas ang anger. Hindi ba? Minsan napapamura, napapabato ng gamit. Yeah, I think that's the term. Thank you, partner. Yung iba na ito nasa parang ini-enjoy ko nung manakit Sadism. Parang may sadist na siya. Kasi, how can you even make sampay an old woman, I mean, babae ka pa rin, na sinampay mo doon na parang karne. Hindi ho ba? Tapos halos bulag na, sugat-sugat na yung katawan, inuumpog mo yung ulo. My question is, human beings, di ba, pag nakakita nga tayo ng hayop na medyo namimilipit, ang normal po, parang ikaw yung nasasaktan. But this one kasi, ikaw na gumagawa. So, is that still, sasabing human behavior? Ganun, normal pa ba yun? Nangyayari yan. Kasi ganito, meron tayong problem-solving mind. We call that the problem-solving part of function of our mind. Yeah. Function. It's a function, no? You're right. Ibig sabihin, our minds are there to do a function, right? And one of them is problem-solving. But we also have that part of our mind that can transcend time, place, and person. Kumbaga, pwede kong imagine na sa Paris ako ngayon. Right? Kung nakapunta man ako sa Paris, o nakakita lang ako ng picture ng Paris. Pwede rin akong ma-imagine, nasaan ba ako nung 5 years old ako? Naalala ko, nandun ako sa nursery. Alright? And meron din part of us that can imagine, ano bang nararamdaman nitong taong nasa harap ko? Yung empathy. No? Ngayon, ibang part ng function of the mind yon, no? Yung transcendent mind, no? Or the ano tawag dito? The wise mind. All right? Okay. Usually, na-overwhelm nung problem-solving mind yung wise mind, no? Hindi mo nakikita yung sa behind the eyes of the other person. Hindi mo nakikita na nasasaktan na yung tao. And ito kasi ang philosophy ko no? Merong evolutionary roots ito.
na we are a cooperative species, no? Na walang taong demonyo. Okay? Minsan nadadala lang tayo nitong problem-solving mode of mind. Napanood niyo ba yung Jeffrey Dahmer story? Ay, hindi pa po. Hindi po. Jeffrey, Yung about yung kinakain niya yung mga pinapatay niya. oh, yung sa yung, anong title nun? Is that the title of the movie or? I think Dahmer. Yung pinapatay niya, china-chop-chop niya, Yung parang linagay sa cannibal. kinakain niya. Oo. Serial Now, in the end, killer siya. Yeah, in the end, naging born-again Christian siya. So, kumbaga, lahat tayo, we have that cooperative instinct. Kaya lang, minsan, nasasapawan itong problem-solving mode of mind, no? Kasi problema itong taong ito sa akin. Di ba? Okay. So, kumilos siya. Tayo naman. Ha? So, para maintindihan lang po ng mga tao, no? So, what we're trying to say is, itong amo, sa punto niya, sa kanyang utak, ay sinosolve ko kasi may ginawa to na nainis ako. Kaya ito ang gagawin ko. Ginugulpi niya lahat. Na ang sa kanya ay hindi niya nakikita yung pwedeng nakikita ng point of view ng iba, how hurtful or painful na yung ginagawa niya. Kasi ang nasa utak lang niya is she acted upon dun sa kanyang inis o sa kanyang galit. Tama mo, Nairita sir? siya. Irritating. So, irritating yung katulong. Inak niya yun. Yes. Okay. Yes. Para maintindihan lang po. Sa ating from our perspective, no, as counselors or therapists, it's more like parang yung anger mo is a problem you need to solve. Nilabas niya. Kailangan ko ilabas. Madalas yan even sa mga popular psychology, hindi ba meron makikita nagtatapon ng pinggan sa pader? Yes. Sa psychotherapy po. Hindi psychotherapy yun. I don't know what therapy that is, no? There's no science behind it. Yung pagbato ng pagtapon mo ng ganon, you're actually saying masama magalit. There's that judgment over the anger feelings. Wherein we can sit with our anger and allow it because it's part ng ating pagiging tao. You cannot remove one feeling and not remove all the other feelings. Kaya nga, pag binigyan kita ng gamot to remove your anxiety or your depression, usually, nawawala din lahat ng ibang feelings. Nagnanam. Right? So, nagnanam, correct. It's actually sedating you, tranquilizing you. So yung tawag doon na once you get rid of one feeling, let's say kung tatawid ka sa kalye, di ba? You have to be anxious. Otherwise, roadkill ka, di ba? Patay, dead ball. So diba? nawawala yung mga pag-iingat, yung mga Common ganon. sense. Nawala na yun. Yung feeling na baka masagasaan ako, nawala na rin yun. Bibigyan kitang gamot para hindi ka na maging anxious. Tawid ka ng tawid. Yari ka. Yun ang effect. Diba? Yun naman yun. So, ano tawag doon? Ang tawag doon, the happy numb. Peaceful lang. Parang feeling mo, relax lang ako sa lahat ng bagay. Ganon. Pero yun ba yung meaningful life? Nagagalit tayo for a reason. Maraming pagbabago sa lipunan dahil nagagalit tayo. Diba? Pero, it's just depends on how you express that anger. Alright? Bago ko Maraming lipat mga... po kay partner Angelo, no? Most of the time kasi, when I was, pag inaral yung mga sa psychology, no? Sa mga ibang mga ganyan, it boils down with the childhood most of the time, no? Parang, kung ano yung kinalakihan mo, yung parang sa elepante, no? Yung kinasanayan, yung ganyan. Maaari ho ba yung mga amo na ganito, na nananakit, nag-aabuso at parang hindi, yung sabi nyo nga, hindi niya na nakikita yung point of view na sobra ng gulpin ginawa niya, ay maaari ho ba din na ito ay dahil din sa kanyang childhood, sa kanyang kinalakihan, na naging ganun din ho ba siya? May gumawa din sa kanya?
Correct, I agree. Pwede kasi hindi siya nasusumbong o hindi lumalaban yung tao, I can no? get away with Ah, it. kasi parang sugal yan eh, 'di ba? Mhm. Kunyari, nagpunta ka sa casino for the first time. Nanalo ka dahil naka-orange ka. Mm. Tapos punta ka So, ulit orange. there's a association, 'di ba? Oo. Oh. Sige, sugal ako ng sugal. Alright. Kasi basta naka-orange ako, swerte to eh. Right? Okay? So, anong nangyayari, hindi mo alam, in the long run, na babaon ka na sa utang. Or, pwedeng sinabi lang sa'yo ng tatay mo, magsuot ka ng orange. Then you'll follow that rule. So, baka, yung rule na learn niya as a child, kailangan paluin ako para tumino ako, di ba? So na-instill sa kanya, so, meron din. Kumbaga yung palo is the ultimate babysitter, di ba? Parang pag pinalo ko yung anak ko, okay, tumatahimik, no? So akala mo nananalo ka, akala mo mahal ka ng anak mo, pero yun pala natatakot sa yung anak mo. Naiinis din sa'yo. So maaari nga na-instill sa kanya yon, yung sa childhood talaga malaking factor, sir. Kung anong naisaksak sa atin, no? Kung ano ang kinalakihan mong utak, na akala mo yun na yung life, yun na talaga yung tamang pamamaraan. Oo, kasi so, nakokontrol mo yung sitwasyon eh. It's partly about control also, di ba? Para walang gulo, itong gagawin ko, no? So, na-reinforce yun, operant conditioning, you know? Parang yung kay B.F. Skinner, you're being conditioned to believe that what you're doing is effective. Kasi pag ginawa ko to, minsan tumitino yung need. Magdidisiplina siya. Oo, ganon. Yes. Oo, ngayon hindi mo alam, palala ng pala, akala mo nananalo ka dito. Eventually, dahil hindi ka umakyat sa puno, tingnan mo sa baba, or you didn't see behind the eyes of your mate, nandun ka lang sa problem-solving mode, no? Kasi pag may lamok, kailangan paluin mo, di ba? Patay. Di ba? So, yun ang ina-apply niya. Lahat tayo may ganon, including me. You know? Kung ako nainis sa driver na kinat ako, gusto kong para siyang lamok. Kung pwede lang, lamok na yan eh. Alam mo yun? Parang ganon. But you need to slow down and see, teka muna, saan ba ako pupunta? Parang uuwi na ako, gusto kong pahinga, mapasama yung pamilya ko. Is this worth it? Nabababaan ko pa to, makikipag-away pa ako, makikipagsuntukan pa ako, alam mo yun? So parang gano'n. Alright? Yeah. Okay, ipasa ko muna kay Partner Angelo. Partner, sir, thank you. Sir, Tani ba pala po ninyo? Tani or Nathaniel? Not Tani. Gusto mo, tembong pa eh. Tembong. Sir, anong mangyayari ngayon dito? Halimbawa lang, napanood na natin tong senaryo na hindi lang pala sa Kuwait ba yung mangyari yung mga matitinding pagmaltreatment o pagmaltrato sa mga kasambahay. Dito rin sa atin, kababayan natin. Anong mangyayari kaya dito sa amo ngayon na hindi kaya may feeling of remorse, makakasumpong ba siya ng feeling of remorse? Ngayong pinaparusahan na siya, medyo pinakulong siya sa Senado at eventually may banta na kakasuhan na talaga siya ng matinding abuse of a woman or ganon, kasambahay. Yeah, well, minsan talaga it will take that kind of realization, no? Parang yung yung road to Damascus ba yun? Yung parang bigla kang na rock bottom. Na rock bottom ka na, no? Sometimes it takes that to, like kunyari yung sa sugal, parang nananalo siya, di ba? So, parang intayin mong hinahabol ka na, papatayin ka na, kung hindi ka nakabayad sa utang, bago mo ma-realize, hindi ito yung tao na gusto kong maging. This is not the person I want to be. Kasi lahat tayo, we have this tendency to find meaning, no? Kasi mamamatay din tayong lahat eh, di ba? Yeah. Parang, ano ba ang purpose ko dito? Bakit ako nandito? Alam mo yun? So, usually, yun yung nawawala pag nandun tayo sa problem-solving mode.
which is a very powerful and useful tool. Kasi kung hindi, pag linalamok ka, hindi mo papaluin, di ba? Di ba yung pag may leprosy ka, wala kang nararamdaman, Instinct, di ba? oo. Numb ka. So, kunyari, ginugulpi ka na, kinakain ka na ng, let's say you're in an abusive relationship, no, ng asawa mo, binubugbog ka. Kung wala kang nararamdaman na galit, bububugin ka na lang habang buhay, hindi ka na aalis, di ba? So, masokista ka doon, masokista. May ganon. Oo. Alright? I don't want to label people. It's just what they do. It's not really who they are, no? It's what they do. Yan. In certain contexts. Kasi pag linabel natin isang tao, parang sinasabi na, masokista ka ganyan ka na talaga. Hindi. Hindi lang tayo aware doon sa konteksto, doon sa function ng ating ginagawa. Yung bakit natin ginagawa, yun yung tinatawag na function, no? Kung nasang konteksto tayo, kasi yung maid mo is a context, yung boss mo is a context. Everything is a context. Pati yung history mo, yung bata ka is a context. Konteksto lahat yan. No? Yung mga naiisip mo, yung mga rules na sinasundan natin, those are all contexts. No? Yun. So, if we're not aware of that, then yun ang nagkakaproblema. No? Yun. Nabanggit nyo na, yan baka may awakening po sa parte ng amo at maaaring magsisi or ano. Yes. Ano kasi dito, ginagawa natin is to be comfortable being uncomfortable. So, kasi pag naiinis ka pag naiinis ka sa isang tao, uncomfortable yun eh. Now, can you be comfortable with that? Na yung maid mo, hindi mo clone. Hindi kayo pareho. Because your mind will tell you your maid should be your clone. Right? Dapat kung paano ko linisin yung banyo ko, ganyan din maglinis yung maid ko. Tama, maraming ganun. Tama, yung aasahan mo sa kanya. Kung bakit mo sa kinuha. Okay. Parang Partner. gano'n. Teka, last na partner. Baka importante sige. tanungin to eh. So, paano ho ngayon yung nakaranas, na katulad ni Aling Elvira, na medyo traumatic talaga? Kasi hindi lang physically, no? Emotionally, lahat-lahat sa kanya. Kahit ho ba ngayon na sabihin natin na rescue na siya, gaano katagal na maaari mong masabi na okay, ma-recover niya itong trauma na ito? Paano siya mag-heal sa ganon? Because it's something different, no? Sobra po yung naranasan eh. Physically, mentally, no? Nasa kanya, emotionally, lahat na eh. Correct. Sige. Let's say nabangga ka ng isang kulay blue na sasakyan. Right? Na-hospital ka, na-ICU ka and everything, right? Next time, pag nakita ka ng blue na sasakyan, maalala mo. Yes. Right? Minsan kahit tulog ka, maalala mo. Right? So, ang challenge ngayon kay Elvira is lahat ng ganyang klaseng trauma, magkaka-flashback yan. Babalik at babalik yan. No? Ang sinasabi ng ibang eksperto, ang PTSD is not about the trauma itself or the feelings that come with the trauma. It's not wanting to feel the trauma again. No? So hopefully, she can get some help. Lahat tayo, we need help. No? Kasi pareho lang yung nakapaloob sa dalawang natin eh. Sa dalawang tenga natin, di ba? Meron naman yan eh. So every one of us has that, no? We have a brain, we have a mind, no? So minsan magugulat siya, magigising siya, magkaka-nightmare siya, whatever. Now, how is she going to handle that? Yun. And the faster siguro, I'm hoping, of course, hindi ko alam, iba-iba tayo, we're all different, we're not the same individuals. So, if she gets help, hopefully, baka mas madali siyang makapag-handle ng mga emotions and memories and thoughts and body sensations that come after a traumatic incident like this. No? Kumbaga, babalik at babalik yan. It just depends on how she will handle those feelings.
Kunyari, gusto niya bumili ng Okay. pandesal sa palengke, pero natatakot siya, baka nandyan yung boss niya, right? Pwedeng mangyari yun eh, no? Or Na-imagine minsan, niya. may na-meet siyang ibang boss, kunyari, trabaho siya ulit, no? Tapos, may sinabi yung boss niya na napaalala siya nung nakalipas na boss niya, di ba? So, pwedeng mangyari na she will react, magwawala siya or something, or magtatago siya. And then she might not become a productive citizen anymore, a productive employee anymore, or worker. Oo. So, yun yung concern natin, na babalik at babalik yung mga ganyang emotions. Kasi, ang problema sa mind natin, especially yung mga ganyan, walang delete. You know? Tama. Hanggang ngayon, alam pa natin yung Walang Jack and eraser. Jill. Oo. Hanggang ngayon, alam pa natin yung Jack and Jill went up the hill, di ba? Oo. Yes, Memorize pa natin. Pwede ba nating sabihin, never learned that? Oo. No. You It's cannot always deny there. that, ano. Right? Yeah. So, Ipa-follow up ko yun, sir. Dahil nga sa sorry? sinabi ninyo na, ano yung PST, ano yung tawag doon sa PTSD. post-trauma? PTSD. Oo, PTSD. Post- Yung PTSD. bumabalik, no, yung pati yung senaryo, pakiramdam and all. Ang tama ho ba, or ito ba yung masasabi natin na ma-advise ba na isang katulad niya na galing lamang sa ganong sitwasyon o ganong mga pangyayari, ay nandun siya sa senaryo na hinihimay ng detalye ang mga nangyari sa kanya, na nandun siya sa senaryo na kasing ng Senado, no, atmosphere, na nandyan mismo yung mga nang abuso sa kanya. I mean, anong impact nun sa isang tao na hindi ka pa gumagaling dun sa trauma, hindi ka pa nakaka-recover kasi agad-agad kailangan humarap ka. Paulit-ulit yung tanong, nandyan yung nagpapaalala sa'yo, yung nanakit mismo, and you're in a scenario na kakaiba yun, no? Yung Senado yun di ba? So, as a therapist, do you think it's good for her na nandun siya sa senaryong yun? Alright. Now, that's a problem with most therapists. They give formal rules, no? I don't give formal rules. I give functional rules. Okay. No? Kumbaga, yung sinabi mo, that's usually yung mga naririnig natin online, YouTube, ganyan, that we give formal rules na bawal, dapat ganyan, mga dapat. Pero, each individual is different. Each individual has his or her own context. Now, kung sinabi mo sa akin na pinilit lang si Elvira to be there, that's not healthy. Okay. No? I got it. Okay. Pero okay. kung ginusto ni Elvira na nandoon siya, right? That's functional kasi I'm finally standing up for myself. Na tama na. Okay. I got it, sir. So, ibig sabihin, maaari na sa aling Elvira, this can help pa nga sa kanyang healing to move forward kung hindi siya pinilit. No? Maaaring positive pa yung senaryong yon. Tama? Kumbaga may sariling konteksto si Elvira, so depende. may sarili siyang history, so the factor is, biopsychosocial. kung pinilit siya na basta kailangan humarap ka dahil ikay sinabi na, yan ay Senado, kailangan kong humarap, yon ang pwedeng destructive. Pero kung siya ay gusto talagang humarap doon, sabi nyo nga, this will be the start of standing up for herself na hindi niya nagawa noon. Yes. Tama? Okay. Yes. So maraming salamat. It's always pwede, probable. We're not definite. Wala tayong crystal ball, right? It's always probable. Yun ang problema. If we use a lot of these rules and definitive, let's say, predictions. Naka-by the book. Ganun kasi problema, dati, minsan. True. Alam mo yun? Okay. Parang kami may crystal ball. You know? We don't. We don't know. Yeah. But the probability is higher. You know? Okay. Got it. Ganun. Yeah. Maganda yung sinabi niyo yun, yung functional, kesa doon sa formal. Tama po. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat sa oras po ninyo na tuto kami. Can I say one more thing? Yes, Like please. Okay. Kasi I don't know, I did watch the whole hearing, no. Pero I did watch the umpisa yung start nung yung tutukan ng baril ba yon, yung
road rage. Ay, yes. Yeah, oo. yeah. Yung kay Wilberto. Yeah. Oo. Mm. So ito ang challenge sa Senado. I'm not sure, I might be wrong, no? Hopefully someday in those hearings may kasamang psychologist. Yun, tama. Yun po. Kaya nagpahanap Kasi po parang- kami. Suggest natin. Kahit nung COVID vaccine time, di ba? Bakit walang psychologist? At least lahat naman ng problema natin puro about behavior eh. Tama. Climate change, yan, pananakit, panunutok ng barel, that's all behavior. Bakit walang psychologist? Walang behavioral analyst? Tama. Right? Oo. Yeah, Oo. okay. Kaya dito sa mga Tama. alam, we always invite pag may mga gatong issue, we try to invite an expert regarding the behavior and how people Yes. think. Kasi para matuto tayo, di ba?